Sinasabi nga po ni Aling Anita na suko na siya sa katigasan ng ulo o sa katigasan ng ulo ng kanyang anak na si Vanessa. At simula raw kasi nang mabarkada si Vanessa, umiral na yung pagiging pasaway nito. Maricar, dati ka na ba niyang kaibigan? Bali, nasa mag-aapit na taon na po kayo magkaibigan, tsaka magkapit-bahay talaga kami. Kaya yung mga problema niya, lagi niyang sinasabi sa akin. Sabi ko kasi, kung di naging matigas ang ulo mo, hindi ka darating sa ganyan. Dahil kukwento niya sa akin yung mga pangyayari sa buhay niya, kaya alam ko, tapos dumadayin siya kung ano yung ano sa kanya. Gusto niya magbago. Gusto niya na rin lumapit sa inyo. Pero inaamin naman ni Vanessa na may mga naging pagkakamali siya at talagang matigas ang ulo niya. Yung tungkol daw sa tatay niya na maliit pa sila, ganun. Anong tungkol sa tatay niya? Binubugbog daw siya. Ganun, pag wala yung nanay niya. Sinasaktan po ba sila? Paano siya hindi sasaktan gawa ng katigasan ng ulo niya? Hindi naman siya lagi sinasaktan, pero sasabihan siya lagi ng tatay niya. Eh kaso nga, matigas ang ulo niya. Siguro pagka wala ako, yun, pinagagalitan siya, natatamaan siya. Kaya nga sabi nga ng tatay niya, ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? Una, nag-asawa ka. Pangalawa, nag-asawa ka. Umano ka pa uli ng pangatlo. Kaya na nga lang daw niya ginawa yung ganun kasi nga natatakot na siyang bumalik sa inyo, baka hindi na siya tanggapin. Pero alam ba ni Vanessa, Maricar, na masamang-masama ang loob ng kanyang nanay sa kanya? Alam ba ni Vanessa yun? Minsan naman pag nag-uusap kami, gusto niya pumunta sa bahay ng nanay niya para makita Oh, ay yung anak bakit? niya. Anong humihinto sa kanya para gawin yun? Ewan ko sa kanya, umigal sa kanya yung pride, ganun. Pero ilang Basta beses niyang mapili- sinasabi na talagang gusto naman niyang ayusin na ang kanyang buhay. Lagi niya sinasabi sa akin. Nasaan daw yung kanyang pangalawang anak, dun sa kanyang pangalawang kinakasama? Na ikwento ba niya sa'yo yan? Yung alam ko dun sa pangalawa niyang anak, sa kapatid yata, pero yung may diferensya, yun kasi nakita ko yung may diferensya eh. Yung nasa kanya, ayaw niya naman umano. Gusto Pero niya may na plano ayaw niya. siya May na plano kunin talaga ang panganay niyang anak kay Nanay Anita. Gusto niya talagang mangyari yun. Gusto niya talagang magbago. Ayaw niya kasi basta may mga dahilan din siya na para alam niya raw marami siyang pagkakamali, pero gusto niya magbago. Hans, meron bang gustong magbagong buhay din dyan sa pula? Diyan ako ang may gustong linawin. Kasi ang sabi ni Ate Maricar, parang yung pangalawang anak ay nasa kapatid ni Vanessa. Hindi ko alam kung nasaan, kung kanino niya pinaano. Yung panganay na may diferensya, Nasa lola. Nasa nanay Na kay niya. Mami Ito, Anita. So, Mami Anita, nasa isang kapatid po ba ni Vanessa yung pangalawang anak? Hindi ko po alam. Hindi ko na nga po siya tinanong eh. Dahil nga, Hindi niya rin masama nga ang loob ko sa kanya. Di kaya ang problema naman din nga, Mami Anita, ay hindi kayo nag-uusap. Noong pong nag-uusap nga kami niyan dahil pinapag-aralan ko dahil sa sobrang nga ng tigas ng ulo, lagi ko yung pinagagalitan, lagi ko yung pagmumura na hindi naman mumura talagang yung bang bilang magulang na pangalan lang ginagawa ko sa kanya. Hindi rin ako pinakikinggan, kaya buhat nga nung hindi na ako umarunong sa kanya, hindi ko na siya pinansin. Attorney, ito pong naririnig natin na parang ang nangyayari na ang mga bata ay hiwalay-hiwalay. At alam naman natin at mailang beses na nating sinasabi dito sa ating programa na kapag sa mga ganitong sitwasyon, kadalasan ang bata ay nasa ina. Nakakatatlo ng kinakasama itong si Vanessa. Pero parang ang lumalabas, iniwan niya ang kanyang anak sa kanyang ina. Maari ba siyang sampahan ng kaso sa ginawa niya yun? Alam natin na ang mga anak, minor de edad na mga anak, ito'y obligasyon na palakihin ng kanilang mga magulang. At kapag ito ay hindi nila nagawa, ay maaaring sila ay makalabag doon sa probisyon na yon. Yung pag-neglect o pag-aabandona ng mga minor de edad na mga anak. Pero dito naman, nakita natin tiyang amin na parang iniwan ni Vanessa itong kanyang minor de edad na meron pang sakit, dito naman sa kanyang nanay. Kaya kung titimbangin natin, baka hindi naman necessarily pumasok doon sa abandonment dahil nga ibinagkaloob naman niya sa isang nakatatanda at may obligasyon din naman upang suportahan yung minor de edad na yon. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Nanay Anita, kung sakali po bang makita ninyo yung pangalawang apo ninyong yun at hindi kayang alagaan nga ho ni Vanessa,
handa naman po kayong alagaan ng bata. Opo. Tatanggapin ko po dahil kasi anak siya ng anak ko. Opo. Maluwag naman po sa loob ko na alagaan. Matapos natin marinig po ang mga panig ni Aling Anita at Aling Maricar sa ating mga kasawsawan sa studio. Hans, oras na para malaman ang opinion nila. First round ng boto, Hans. Itaas sa mga placard na yan. Go! Nako, Chang! Maliwanag na ang simpatsya ng mga sausawerot, sausawera sa ngayon ay para kay Mami Anita. Kasi nga naman, ang hirap na daladala mo sa iyong dibdib na meron kang isang anak na inaalala at medyo naliligaw nga ito ng landas. May isang tao pong saksi sa katigasan ng ulo ni Vanessa. Makakasama po natin at magsasalita na rin. Narito po si Aling Gloria Elano. Pasok! Aling Gloria, magandang araw po. Paano po ba ninyo masasabing talagang matigas ang ulo nitong si Vanessa? Ay talaga pong masasabi ko na talagang matigas ang ulo niya dahil maliit pa siya. Opo. Matigas na ulo niya, nakikita ko dahil magkapit-bahay nga po kami. Dahil pag pinapagalitan siya ng magulang, pag talikod niya, magsasalita siya na hindi pinapakita sa magulang, nakikita ko naman. Pero hindi naman nung siya lumalaban sa nanay niya. Lumalaban siya na nakatalikod. Oh. Pero hindi naman po dapat yun, di ba? Oh, sinasabihan ko siya. So talagang masasabi niyong matigas Talagang ang ulo matigas ni ang ulo Vanessa. niya. Pag Ang gusto buong niya- kwento po ni Aling Gloria malalaman natin sa pagbabalik po ng Face to Face. Yan lang kayo. Isang bagay na pinagsisisihan mo sa lahat. Hindi ko niya alam yung trabaho ko. Ba't ano ba ang hanap buhay mo ngayon?